Kaugnay pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakausap natin ang isa sa mga House Prosecutor sa impeachment trial ng Vice na si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang umaga po, Congressman Chua. Magandang umaga, Igan, at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Reaksyon lang dun sa pahayag ng kapatid ni VP Sara, desperate at politically motivated. Minadali daw itong impeachment proceeding ni VP Sara kasi bakit kung kailan huling araw ng sesyon saka nyo inendorso yung impeachment complaint? Kung titignan po natin, siguro mga 2 months ago, meron na talagang mga nag-file ng impeachment proceedings. In fact, nakatatlo na. But kung titignan po natin, kung ito po idadaan natin sa committee proceedings, ito po yung sinasabi po natin na isasampa sa Committee on Justice, aabot po ito. Or baka mamaya tapos na po ang sesyon, hindi pa po tapos ang impeachment proceedings sa Committee on Justice. Kung ganun po ang mangyayari, magkakaroon po ng 1-year ban. At hindi na po, back to zero po lahat ito. So, ang ginawa po ng House ay yung isang ruta po, yung tinatawag po natin na House action. Ito po yung paglalakap ng 1/3 vote. At kasi kung titignan po natin yung unang impeachment proceeding na sinampa, meron po itong 23 article. So kung isa-isahin po natin to, talagang tapos na po ang 19th Congress, hindi pa po tapos ang pagtatalakay dito. So ito naman po ay nasa proseso, ito po naman ay nasa batas, kaya wala po akong nakikitang masama dito. In fact, ito po ang hinihingi na po ng ating mga kababayan. So hindi desperate at politically motivated? Ito po ay dumaan naman sa masusing paglilitis. Nakita naman po natin kung yung mga sumubaybay po sa Committee on Good Government at nakita naman po natin talaga na may basihan. At right from the very beginning po, tinatanong po sa akin kung may mga grounds po dito. At ako naman po naniniwala, base po sa mga ebidensya na nakala po namin, talaga naman po may mga grounds na masasabi po natin na impeachable offense. Congressman Chua, pakipaliwanag, bakit yung ika-4 na complaint ang nilagdaan? Anong kaibahan nito doon sa mga naunang 3? Yung unang 3 po, dadaan pa po ito sa Committee on Justice. Pag ito po dumaan sa Committee on Justice, magkakaroon po ng panibagong paglilitis dito, magsasagutan pa, magkakaroon ng hearing sa committee. So, ito po itatagal. Kagaya nga po ng sinabi ko, maaaring tapos na po ang 19th Congress, hindi pa po tapos ang committee hearing. Yung ika-4, so, kung ganun po mangyayari, back to zero po yun. At meron po tayong rules. Sa rule po natin, may 1-year ban. Bawal ng sampahan uli ng impeachment? Yes, after 1 year, saka na naman po uli. Ano nga po yung ika-4 na complaint? Kumpleto yun? Ito po 7 lamang po to, mas pinaiksi. Unang-una po dito yung naging pahayag po ni VP Sara nung nagkaroon po siya ng meltdown. Yung nag-threat po siya sa ating presidente, sa First Lady at saka kay Speaker, kung saan po dito po sinabi niyang tahasan na meron siyang hinire o may sinabihan siya para po pumatay sa ating presidente. Kung maalala po ninyo, ito po yung live. So yung pangalawa po at yung pangatlo, ito po yung naglalaman po ng mga nangyari po sa confidential fund. Yung pangalawa po sa confidential fund, yung pangatlo po, ito po yung pag-amin nila Yusek Mercado na sila po ay nakatanggap. So dito po makikita po natin may bribery po. So lahat po yan, pati po yung sa SALN niya, pati po yung naging committee hearing ng Quadcom kung saan po nagkaroon po ng may mga testigo po na sinabi na na-involve po sa EJK ang ating Vice Presidente. Ano pong naging saysay ngayon ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang impeach si Vice Presidente dahil magre-resulta ito ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at hindi siya prioridad sa pangunahing problema ng bansa? Well, tayo po ay isang demokrasyang bansa. Ito naman pong Kongreso, ito po ay pagpapakita lamang na ang Kongreso ay hindi po rubber stamp ng Presidente. Ito po ay ating separation ng power. Kami po ay ehekutibo, binagampanan lamang po namin
ang aming constitutional mandate o constitutional duty. Opo. Dahil kung maalala po ninyo, nung may mga sinalang po ng mga impeachment complaint po dito ng unang tatlo, ang taong bayan na po mismo nagtatanong sa atin, ano na, bakit hindi po namin inaaksyonan? Kaya po to, umaksyon po ngayon ang Kamara. So walang basbas ito ng Malacanang bagamat nasa number 1 na lagda si Congressman Sandro Marcos. Si Congressman Sandro Marcos naman po ay siya po ay mayroong nire-representa ng mga constituents. Aha. At ako po ay naniniwala na siya ay umaakto naman bilang isang kongresista. So, siguro natural lamang na siya po ay maging interesado rin po dito kasi kung maaalala po ninyo, ang ilang po sa mga pahayag na binitawan, ang involved po dito, mga magulang po niya. Okay. So, at kung makikita rin naman po natin, may mga basihan naman po at mabibigat naman din po yung mga aligasyon dito po sa articles of impeachment. Opo. After election na ho, baka matuloy yung impeachment court ng Senado. Mababago ang panahon ng ikangay mga senador ngayon at baka hindi na makabalik yung iba. Anong nakikita niyong implikasyon po rito, Congressman? Ang Senado naman po kasi it's a continuing body. So kahit naman matapos po yan, tuloy-tuloy pa rin po dahil po meron pong 12 pa rin po dyan. So kahit po magpalit na po, tuloy-tuloy pa rin po yung impeachment proceedings. Ang pinaka-importante lamang po kasi dito po sa Kamara, may alis na kasi po kami po magtatapos po. Pag nagtapos po ito, talagang wala po tayong magagawa. Back to zero po kami at doon po tatama yung 1-year ban. Okay. Maraming salamat, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ingat po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.